Hello guys! Magandang hapon sa lahat. Ngayong hapon ay may kaibigan tayo dito na she is graciously enough and kind to allow me to interview her. Ang pangalan niya ay si Marvic. Dati siya na Marvic Balienas, pero ngayon Marvic Nauman na siya. Tanungin natin siya guys, so interviewin natin siya kung paano siya nakapunta dito sa US. Good evening, Vic. Good evening, Ate Bing. Bago ka pumunta dito, saan ka nagtatrabaho noon? Nagtatrabaho po ako noon sa Hong Kong, ay domestic helper. Bale, OFW. OFW. Okay. So, OFW siya guys, bago siya pumunta dito at sa Hong Kong siya. Ilang taon ka na naging OFW sa Hong Kong? Since 1990. Tapos, mga almost 10 years na ako kasi umalis ako doon mga 9 years. Mahigit. Okay. So, 9 years ka na nagtrabaho sa Hong Kong bago ka pumunta dito? Bago pumunta dito. Okay. Paano ka nakapunta dito? Through my cousin kasi naghahanap ako noon ng pinpal sabi ko. Bigyan niya pala. Pinpal siya. Sabi ko, tita, bigyan mo nga ako diyan ng kahit matanda. Kahit basta maka-abroad lang ako, makapunta ako dito. Sabi niya, oo, sige, hanapan kita. Tapos, ang plano ko noon ay pupunta ng Canada. Kasi may kaibigan na ako doon sa Canada at may dala siyang application ko. Tapos sabi niya, Tita Marby, kinahanapan kita dito ng empleyado. Employer. Okay. Tapos sabi niya, maghintay-hintay ka lang ng sandali. Tapos, ito naman yung asawa ko ngayon, may sulat. Sabi ko, ano itong sulat na itong kakapal? Tapos may mga pictures. Sabi ko, saan galing ito? Binuksan ko, tapos in-introduce niya yung pangalan niya na ito si Tita, kilala daw ni Tita Linda. Hala, sabi kong gano'n, pinagpipray ko ito, ang haba pa naman ng buhok. Sabi kong gano'n, ay, pa ito? Sabi kong gano'n, dahil gusto niya maging ka-friend ko siya or naghahanap siya ng Pilipina, ng lifetime partner. Lord, sabi kong gano'n, kung ito yung kalooban mo, ibigay mo sa akin, talagang will niya. Kung will niya, makapunta ako dito. Kundi, doon, dinala ko yun sa church namin, pinag-pray siya. Kung talagang kalooban ng Panginoon na makapunta ako dito, walang hadlang. Hindi niya bibigyan ng hadlang. Kaya nung, ng mga, within 6 months, gin-process ko yung mga papers, ay wala talagang hadlang, talagang dire-diretso. Pala, noong sumulat siya sa'yo, sumulat ka rin sa kanya? Oo, mayroon kami ng communication, sumulat siya, sumulat din ako. Kasi guys, noon, wala pa kasi itong mga cellphone, messenger, kaya sulat-sulat ang gamit. Sumulat siya daw kay Marivic, sumulat din sa Marivic sa kanya, at saka napunta. Paano kayo nagkita? Nagkita kami, tapos nung nung December, I think, yes, within year 2002. Nung December, before year 2001, I think, December, pumunta siya. Saan? Sa Hong Kong, nagkita kami personal. Tapos nung nagkita kami personal, hindi ko akalain na may ring na pala ako na, will you marry me? Ay, sandali lang ba? First time nagkita. First time na nagkita, parang sandali lang, hindi upang nakilala rin siya masyado na. Pero nakilala mo siya through letters. Oo. Okay. And then, kasi mayroon akong mayroon akong lakas na loob kasi si tita. Yung cousin mo. Oo, yung pisang ko nagpakilala sa akin. Yun, sabi kong ganun, baka totoo nga ito. Hindi nga binibiro ako. Siyempre, para bang sabi, imposible naman mangyayari ito. Magpupunta ba ako sa Hong Kong, sa US? Parang hindi naman ako marunong masyadong mag-English. Sabi ko,
English ko naman parang ano lang, Hong Kong ano lang. Kasi yung maintindihan ako ng amo ko, maintindihan nila ako. Parang hindi fluent Basta lang, talaga. Oo. Eh di, basta maintindihan ko lang. Tapos sabi ko gano'n, imposible. Sabi ko, pero walang imposible sa Panginoon. Talaga pinag-pray nila ako doon sa Ayun. church namin, Filipino Baptist Church. So, sabi ni tita, she's a Christian. Sabi niya, Christian din naman ako. Tapos, doon ko siya nagustuhan kasi Kristiyano siya eh, di ba? Di, yun, tuloy-tuloy na ang process ng papers namin. Kahit nagpapaalam na ako sa amo ko, pinapayagan ako eh. Adi, mga ilang buwan ang processing. Ano ba yun? Fiancé visa? Oh, Ang fiancé visa. Okay. Tapos, mga siguro 6 months lang kasi ang dami rin, 6 ano na months mga, kayo bago unang nagkilala o nagkita, tapos nag-process siya. nag-process agad siya. Tapos after With, I think 3 months lang as, ang processing. tapos ano agad siya, sabi ko, yung dali. Parang wala pa kaming 1 year mahigit eh. Aba. Nandito na ako sa US. Ay, swerte na nga. Oo nga. Ang dali lang noon, oo. Tapos, dali-dali. Kasi yung pag-interview ko, tanggap agad ako. Hindi ako pinabalik. Lahat ng mga physical ko, ayos. Okay. Lahat. Okay. Saan ka nag-interview? Saan ka nag-physical? Sa Hong Kong? Sa Hong Kong din. Oh. Lahat sa Hong Kong. Wow. Hindi na kami umuwi sa Pilipinas. Ibig sabihin, yung asawa mo ngayon ay hindi pa nakapunta sa Pilipinas? Hindi pa. Okay. Yeah. Tapos may isa kaming anak na 3 nga miscarriage ko eh. Tapos yung isa na si Marty, talagang blessing yun. Pang-apat guys, na ito. may anak silang lalaki. Pangalan ay Marty. Okay. At si Marty, ano na ngayon? Nasa school na si Marty? Yes, nasa college na siya. Wow. Ano ang gustong kunin ni Marty at nasa college na siya? Gusto niya maging doktor, guys. Ayan, guys. Ayan. Gusto God's ni willing. Marty Guys, na maging pagkalooban ng doktor. Panginoon, kung bibigay niya yan, prayer lang. Kaya guys, nakaisa siya na anak, nakatatlo daw siyang miscarriages. Pero blessed siya na nagkaroon siya ng isang anak na lalaki at saka ang anak niya ay college na ngayon at gusto niya magiging doctor. Ngayon, nakapagtrabaho ka ba dito? Ay, oo, yung unang kong trabaho dito, noon, sa Walmart ako, sa pharmacy. Ayan. Yun ang unang-una kong... First work ay sa Walmart Pharmacy. Yun ang una kong trabaho dito. Bali, ano ka doon? Aid? Aid lang. Tapos, kahit na di ba? Kahit lang basta may trabaho. May trabaho. Ay, maganda na nga yun Hindi marunong pa ako mag-drive noon. Hatid sundo ako ng biyanan ko, doon pa kami nakatira sa biyanan ko noon. Tapos hatid sundo ako kung saan ako pupunta. Tapos nagsusumikap ka na makapag-drive. Ate Bing, talagang makapag-drive kasi ang hirap dito sa Amerika kung hindi ka makapag-drive. Ayun guys. Ayun ako, hindi ka makapaglakad, hindi ka naman makapunta kung saan ang gusto mong puntahan. Ma-stuck ka na lang sa bahay mo. Tapos yun lang. At saka pag may gusto kang puntahan, makisuyo ka. Kahit na biyenan, iba din yung... Iba rin yung hatid, oo. Kahit punta ka lang ng Walmart, mag-walk-walk lang sa mga, dyan, sa mga grocery. Mga mall, Walmart mall, hindi sa tawag doon eh. Tapos mag-ikot-ikot. Ay, maganda rin, oo. Tapos ngayon, guys, nakaka-drive na siya at saka may trabaho na siya ngayon. Parang stable na ngayon ang trabaho niya. Hindi na siya sa Walmart. Saan ka na ngayon nagtatrabaho, Vic? Nagtatrabaho na ako ngayon sa HDL. HDL. Ayan. Maganda din na trabaho yan. Electronics. At sa electronics yan, guys. At saka yung asawa mo, saan na nagtatrabaho ngayon? Diyan lang yan. Mga siguro 35 years na yan. Diyan sa 36 years. Sa trabaho niya? Sa trabaho niya. Tibing sa... Good. Ano ba yan? Jimmyhan noon. Tapos na silang ng Loring Concrete. Sa concrete,
parang factory or concrete? Concrete pang, di ba Yung- nagagawa sila ng mga house na mga Okay, oh, okay. Yung parang may mixer? mixer, yan, Okay, yan. okay. Ano siya doon, yung account receivable sa office. Okay. So, 36 years. Ibig sabihin, matagal. magaling siya na empleyado. Hindi siya napakawalan. Oo nga. Ang galing niya ng empleyado, matagal. At saka, ngayon, meron na kayong sarili niyong bahay? Meron na Kayo? sariling bahay. Okay. Oo, yung bahay ng biyanan ko, binigay niya sa amin. Ay, galing. Mhm. Kahit na luma, basta dito guys, sa Amerika, pag may bahay ka, ayos lang Okay, that's ang good. lahat. Oo, walang monthly payment, ano lang, mga Mhm. utilities lang na Babayaran. Okay. Mhm. Yan kasi ang ano dito, yung medyo bagay na pinupuntahan ng pera ang kung hindi mortgage, Mhm. ang rent. Kaya lang libre na sila sa mortgage at binigay ng sa kanila yung bahay na yon. Kaya yung pinag-iipunan ay yung pag-aaral Pag-aaral ng anak. ng anak na Ng gustong maging doktor. Mhm. Kaya yan guys, yan ang story ni Vic. Mhm. OFW siya sa Hong Kong. Pinakilala siya ng cousin niya Mhm. sa isang naghahanap ng girlfriend. Ang preference ay from outside of the US. Oh, At yeah. saka siya naman ay naghahanap ng pen pal at gustong lumabas ng Hong Kong, gusto pumunta sa Canada. Ang binigay sa kanya ay ang US. Kaya, ayun. Yun ang bait ng Panginoon, ano? Ayan. Yan, So, yan pala. guys, kahit sino na may gustong pumunta dito, Mhm. pag if it is God's will, Mhm. makapunta kayo dito, guys. Ang payo ko lang talaga sa inyo, kung gusto nyo talaga pumunta dito, pray and pray talaga sa inyo. Walang sawang pagpupray hanggang sa masagot. masagot ng Panginoon. Oo. Ang Basta may hope prayers. lang kayo habang nabubuhay, mayroon tayong pag-asa. Yung gandang istorya, guys. It is very nice. Mhm. Yan. Thank you, Ate Bing, sa interview. Okay lang. Ayan, mga inspiration din yan sa iba na siya, 9 years na naging OFW sa Hong Kong. Tapos, pinuntahan siya doon. Sulat-sulat lang muna. Tapos, pinuntahan siya doon. Nagkita kami doon. Napunta siya dito, guys, na hindi man lang sila bumalik sa Pilipinas. Ang lahat ng papeles sa Hong Kong na process. Talagang mas maganda yata ang noon. Talaga. Anong year yun, Vic? Year 2002. 2002? Okay. 2002, 2012. I think 23 years. 23 years ago nung pumunta siya dito. Pero kahit anong taon yun, guys, kahit anong pagkakataon kung para sa inyo. Oo, talaga ibibigay ng Mhm. Panginoon kung para talaga sa inyo. Okay, guys, thank you so much for Joining us. Thank you, Vic, for your time. At Thank you. Sa susunod na naman, guys, mag-interview na naman tayo ng iba pa na kung paano sila nakapunta dito sa US. Antabangan niyo yun, guys. And we will see you on our next video. Bye-bye. Bye-bye. Hindi ba tanda, guys, ang ibinigay sa kanya, magkaedad lang sila, at saka ang buhok hindi mahaba kundi wala na. At ito ang kanyang pamilya kasama ang anak niya na gustong maging doktor.